Hello, Kayanggaw! Bago po tayo magsimula, ay gusto ko lang pong i-shoutout ang solid Kayanggaw natin na si Christine Joy Velasco. Silent fan daw natin siya pero grabe yung dedication niya dahil araw-araw daw siyang nakikinig sa mga channels natin. At ang nakakatawa doon, kahit daw sa panaginip niya, nandun na tayo. So, Grabe ayun. naman yun, ma'am. Shoutout po sa inyo and maraming salamat po sa pakikinig nyo palagi sa amin. And yung Bangungot Diaries po, malapit na ulit kaming mag-upload dyan. Abangan nyo lang po. Also, Kayanggaw, pagkatapos nito, manood din kayo kay Miss Love kasi every other day kami nag-upload doon. And also, para makasama kayo sa shoutout section natin, huwag kalimutan lang mag-comment, mag-subscribe, and especially i-like ang video na to para umabot ito sa lahat ng ating mga Kayanggaw. Kaya Kayanggaw, enjoy! Enjoy! Ikalabing-5 ng Marso taong 2020. Sino nga ba ang makakalimot sa petsang yon? Parang huminto ang ikot ng mundo dahil sa pandemya. Bawal lumabas, sarado ang mga daan at negosyo. At wala tayong magawa kundi maghintay ng limitadong ayuda. Ang ibabahagi ko po ay sugat na hindi na yata gagaling. Nangyari ito noong napilitan akong maging delivery rider sa unang bahagi ng lockdown. Tawagin niyo na lang po akong Chito. At ito ang aking kwento. Basag na yung pula. Ganaw na yung mundo. Naghalo ang balat sa tinalupan. Bumagsak na ang bataan. Bumigay na... Huy, ano ba? Lalaka na naman dyan. Nasisiraan ka ba? Eh parehas, Chito. Hindi ka ba masisiraan ng ganito? Wala pa nga tayong sahod tapos natigil ka agad tayo sa trabaho. Tapos ngayon, hindi pa tayo makakauwi sa probinsya natin. Sarado na yung lahat. Hindi tayo makakadaan. Meron ba magagawa yung pagwawala mo? Nagwawala ka agad. Uy mo naman, Chito eh. Ay, naku. Wala pa tayo isang buwan doon sa furniture shop na yun eh. Tapos, ganito ba? Paano kaya tayo kakain? Pagkain talaga yung inaalala mo, no? Oh, bakit? Mali ba? Ikaw, ano bang naisip mo niyan? Putik ka. Itong dilata lang yun nandyan ah. Tatagal ba tayo niyan? Perwisyo talaga tong pandemic na to. Hanip naman kasi yung solusyon na yun eh. Ikulong yung mga tao. Sa ngayon, kailangan muna nating mag-obserba dito. Saka sigurado naman may gagawin paraan yung gobyerno natin. Hindi ba nga... Ay, nako. Salamat naman sa Diyos. Buti na lang. Dingdong, ano nangyari sa'yo? Wala po, Chang. Kayo po ba? May bago bang sagap? Hayaan mo lang yan, Chang. Nagugutom lang yan si Dindo kaya ganyan. Ba't hindi mo pa kasi lutuin yung delata dyan? Kaysa naman tumunga ka dyan. Ano pa nga ba? Siguro hanggang mamayang gabi na to. Mamaya baka kumain na lang tayo kamo ng damo dito eh. Eto na nga. Ano ba kamong sagap? Ito, mainit-init pa. Galing doon sa barangay. Mamayang hapon daw, magsisimula na daw silang mabigay ng mga yung mga wet packs. Wet packs ba yun? Basta ganun. Ano? Ano bang wet packs? Pasmado talaga yung bibig nito ni Chang eh, no? Sabi, wet packs daw eh. Yun po ba yung mga bigas, delata, mga ganon? Baka po kasi food packs yung sinasabi nyo, Chang. Food packs ba yun? Akala ko kasi, hindi ba wet packs? Chang naman, huwag ka namang anuhin. Food box nga eh. Food box yun. Iba yung basta. Ano po ba yung food box na yan? May pamimigay ba? Saan po? Sino po mamimigay? Ay naku, barangay daw ang magpapamigay. At hindi daw tayo lalabas. Ibababa lang daw sa harap ng mga bahay natin eh. Maglagay lang daw ng silya tapos doon nila ilalapag. Wala daw kontak-kontak na yan. Di mabuti. Sakto pala eh. Kaso, Chang, hanggang kailan tayo ganito, no? Bibigyan-bigyan lang tayo ng gobyerno. Yun na nga ba yung sinasabi ko eh. Ay nako, kung nandun
nandun lang sana tayo sa probinsya natin bago mag-smackdown, ano? Hindi problema to. May tanim tayo dun eh. May mga alagang baboy at saka manok yung tiyong ninyo. Lockdown ho, Chang. Hindi po Smackdown. Iba po yung Smackdown. Wrestling yun eh. Bakit? Para naman talaga Smackdown ah. Ang dami sundalo sa mga checkpoint. Dapat mas maraming reston, di ba? Walang nakapaghanda sa amin sa lockdown na yon. Makakalusot sana kami bago magsara ang lahat. Kaso wala pa kaming sahod. Si Chang kakapasok lang sa tahian. Kami naman ni Dindo ay mag-iisang buwan pa lang sa appliance shop. 3 araw kaming umasa sa unang bagsak ng ayuda. May nakakain naman kami, pero iba ang ligalig. Parang walang kasiguruhan ang lahat. Chito, grabe no? Nakakaingit naman yung manok na yan. Oo nga eh. Sexy oh. Nakakaawang katayin to. Hindi man lang pinataba muna yung manok. Kapag ginatay natin yan, baka mamaya multahin pa tayo yan eh. Ayos na yan. Lamang tiyan din yan. Itinola natin? Yung iba, adobo. Yung iba naman, inasal. Yung ibang parte, sinampalukan. Yung iba, step carry natin. Tsak naman, anong step curry? Chicken curry yun eh. Ginawa mo namang Golden State Warrior eh. Ano yung chicken curry? Yung payat na yan, gagawin niyo yun? Chang, maawa ka naman. Aba, Dindo, mas naaawa ka pa sa manok kaysa sa sarili natin dito? Aba, gusto mo matulad ka dyan sa manok na yan? Pero Chang, siguro patabayin na lang muna natin. Sayang din kapag niluto natin kaagad yan eh. Oo nga, Chang. Kusensya ka naman. Dilatan na lang muna tayo ulit oh. Saka magtatanim-tanim siguro tayo dito sa likod ng bahay natin. Hahawiin ko yun mamaya. Aba, ito yung boss natin ha. Nag-chat sa akin. Ano daw? Papapasukin ba tayo? Wala stick yan. Kaya muntik na tayo abutan ng lockdown sa labas no isang araw eh. Hanggang 10:00 ba naman tayo dun sa shop nila? Walang patawad no? Baka naman may ibibigay na ayuda sa inyo. Kumalma lang kayo. Hindi, wala. Walang ayuda. Asa ka pang bigyan ng ayuda nun? Ano nga daw sabi? Trabaho daw eh. Trabaho yung iaalok. Hanip naman talaga yan eh no? Paano magtatrabaho eh? Bawal nga lumabas. Bawal pa nga magbukas ng shop yan eh. Wag mo munang replyan yan. Kaso, nasin mo na eh. Ako, tinanggap ko na. Ano? Ba't mo naman tinanggap? Dindo naman, ba't naman pabigla-bigla ka? Hindi mo man lang pinaliwanag sa akin kung anong gagawin dyan? Hoy, baka mamaya niyan. Mambihira ka talaga, Dindo. Paano nga naman kayo magtatrabaho? Hindi naman kayo makakapunta doon. Ano daw ba yung pinapagawa? Sabi, isasara na daw talaga yung shop eh, Chang. Tapos papadeliver na lang daw yung mga huling batch na bayad na. Ano? Paano tayo magdi-deliver? Sigurado harangin lang tayo niyan. Ang hirap kaya tumawid sa bawat barangay. Sabi ni boss siya daw bahala eh. Makakalusot daw tayo. Chito, tayo lang inalok eh. Baka ibigay pa sa ibang kasama natin. At saka sabi niya, titriplihin daw yung bayad sa atin. Chito, kailangan natin to. Kung sa bagay, wala tayong kapera-pera eh. Sige, bahala na. Basta sagot tayo niyan ni boss ah. Kapag tayo nabagaan siya pa, ay naku talaga. Chito, Dindo, pwede ba ako sumama? Ano? Ba't sasama ka pa, Chang? Kami nga wala kasiguruhan na kung lulusot kami. Huwag na siguro, Chang. Diyan ka na lang. Imasin mo na lang yung manok na yan. Sa bagay, patagal na akong walang nahihimas dito eh. Ewan ko sa'yo, Chang. Hindi essential o emergency service ang appliance shop namin. Kaya siguradong palusot lang at delikado ang lakad na yon. Mahigit 1 linggo pa lang ang lockdown noon, kaya sobrang higpit pa sa labas. Pero dahil said na kami ni Dindo at Chang, kinagat na rin namin kahit alam naman naming mali at alanganin.
Diyan ka. Ikanan mo yan. Boss, meron checkpoint eh. Ang laki nitong dala natin. Tatanungin tayo. Ipapadiretso ko ba yan kung alam ko mahuli tayo? Kapitan, dito yung pinsan ko. Nakatimbre na tayo dito. Yun? Sige na, Chito. Ikanan mo na dyan, oh. Sigurado lulusot yan. Nakatingin lahat sa atin eh. Ayun oh. Pinaparan na tayo. Boss, ikaw bahala magandang tanghali po. Makikiraan lang po kami. Pinsan ako ni Kapitan Edgar. I-deliver namin to sa dulo. Oh, daan na daw tayo. Ayos pala eh. Tara. Pero, bakit ganun yung tingin ng mga yun? Oo nga eh. Nagkasinyasan pa. Parang gulat na gulat sa pupuntahan natin. Basta. Nakalusot na tayo. Tapos. Napakaraming item nito kaya hindi pwedeng hindi ma-deliver to. Sigurado ako paldo tayo dito. Alam niyo bang lahat ng stock natin binili nun? Ano kaya yan? Bagong tayong bahay? Naku, malas lang niya. Mahirapan siya sa iba pang kailangan sa bahay niya. Walang magdi-deliver ngayon eh. Medyo narinig ko pa ang bulungan ng mga bantay sa checkpoint ng barangay na yon. Bakit naman daw kami pupunta doon? May matanda pa ngang nagsabi na huwag kaming padaanin dahil baka daw abutin pa kami ng gabi doon. Pero dahil nga nakaabiso kami sa kapitan, wala silang nagawa. Dahil sa loob lang daw ng barangay na yon, inakala ko namang malapit na lang ang pagdadalhan namin. Pero ewan ko ba kung ba't papadilim na, bumabagtas pa rin kami. At wala nang bahay sa parte na yon. Puro puno, patubig, malalawak na maisan at taniman na lang ng pakwan. Boss, meron ba talagang bahay dito? Sinabi ng oo eh. Dito yung address oh. Parang hindi naman to pinupuntahan ng tao tong lugar na to eh. Lumagpas na tayo sa lumang rilis. Boss, paano kaya to? Basta dumiretso lang kayo, matutumbok din natin yan. Oo. Ayan oh. May dalawang bahay doon, kaso mukhang abandonado din. Pero ayun oh, may tao. Tara, itabi nyo. Tatang? Tatang, pwede mo bang magtanong? Naku, bingi yata yan eh. Hindi man lang lumingon ah. Ganon? Parang kinakabahan ako dito. Huwag na kaya tayo magtanong dyan. Tatang! Hoy! Tatang! Ang dalawang bahay na nadaanan namin ay lumang-luma. Halos bagsak na. Parang hindi na nga tinitirahan. Warak nga ang isang gilid ng bubong nito. Ang mga kahoy halatang gapok na dahil sa anay at bukbok. Hindi kami pinapansin ng tatang na tila naghuhukay sa pagitan ng dalawang magkatabing bahay. Pero kahit hindi tumitinag si tatang, nilapitan na ito ni boss at saka pinagtanungan ng direksyon. Tatang, saan ba yung bahay nila Alona Melgar? Tatang! Hoy! Tatang! Naku, may topak yata yun ah. Baka mamaya bigla na lang hatawin si boss. Oh, Chito, tignan mo, si Tatang. Boss, tara na boss. Oy boss, alam ko na kung saan yun. Boss, bilisan mo boss. Ano? Walastik ka talaga, Chito. Pinababa mo pa talaga ako. Bahala ka na nga sa buhay mo dyan, Tatang. Suplado ka sa personal eh. Sige na. Iabante mo na yung truck. Hayop na yun. Sana hindi ko na lang nakita yun. Oy, ano ba, Chito? Napakabilis mo naman. Abay, napakakitid nung daan. Kapag tayo pumulusok dyan sa gilid, Boss, hindi mo kasi nakita si Tatang eh. Merong binabaon doon. Nakita namin. Parang binti po yun ng tao. Ewan ko ba kung hinukay niya o binaon. Hindi
niyo po nakita yung sa pwesto niyo kasi... pero kami kita-kita po namin eh. Ano? May binti na tao? Pero ba't parang hindi ko naman nakita yon? Kaya nga po tinawag ka namin kaagad. Nasa bandang likod ka kasi eh. Kami dito nasipat lang namin. Hindi kami sigurado boss pero mukha talagang binti ng tao yung nakita ko. May tsinelas pa nga eh. Boss, bumalik na lang tayo. Oo nga po, boss. Baka mamaya mga adik pala yung mga nandito. Baka kung ano na yung ginagawa sa mga tao. Madali pa tayo. Bumalik na lang po tayo. Sinabi ng hindi pwede. Nandito na tayo. Diretso na natin. Sayang kasi yung kita eh. Ano gagawin ko sa mga kinarga natin? Basta, ituloy mo na. Ako nang bahala dito. Ewan ko ba pero mula nang makita ko na tila nagbabaon o naghuhukay ng tao yung si Tatang, hindi na ako mapakali. Para bang mayat maya na akong nakakasulyap ng kung ano-ano sa gilid ng paningin ko. May mga hugis ng tao na dumadaan, sumasabay o sumasalubong pero malalabo. At ang liblib na binabagtas namin, pakitid ng pakitid, hanggang sa inabot na kami ng alas 7. Ang nakakapagtaka noon, para bang pabalik-balik na lang kami sa dinaraanan namin. Boss, bumalik na lang tayo. Paano naman tayo makakabalik eh? Kanina pa tayo pabalik-balik dyan sa nilikuan natin. Pero hindi na natin makita yung pinagmulan natin. Yan yung pinasukan natin eh. Teka lang saglit. Mag-ano muna tayo. Magbaliktad muna tayo ng damit. Sige na. Ano? Boss, sinabi ko na sa'yo eh. Dapat kanina pa tayo bumalik. Basta gawin niyo na lang. Bahala na nga. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan kababalagan eh. Kaso, ito na tayo eh. Sige na, baliktarin na lang natin yung damit natin. Ano? Makatanong ko lang. Ano ba yun? Basta baliktarin mo na matapos na to. Chito, pati ba yung brief babalik na rin? Ano? Kasi hindi pa ako... wala akong ano eh. Basta, yun. Bahala ka nga sa buhay mo. Inabot na kami ng alas 8 na paikot-ikot lang sa masukal at makitid na daan na yon. Naghahalo na ang takot at inis ko, pero binaliktad ko na lang din ang damit ko. Si Boss Toto nag-sign of the cross pa nga sa noo, sa bibig at sa dibdib. Inabante ko yung sasakyan. Mukhang umepekto naman ang ginawa namin dahil nakalusot na kami sa ibang daan. Natumbok na namin ang lokasyon ng pagdadalhan ng mga appliance, pero pasado alas 9 na yon. Tao po! Magandang gabi po! Tao po! Pasensya na po pero ito na po yung mga pinadeliver nyo. Pambihira. Napunada pa yata yung kita natin Boss Toto, balikan na lang kaya natin. Sus, nandito na tayo eh. Kahit pa nakapantulog na to, kalampagin natin. Nga ba kaya ng binahay natin? Tao po! Tao po! Nandito na po yung pinadeliver nyo! Ikuha ko sa inyo, bukas na lang to. Pwede naman natin balikan to bukas eh. Alam mo, kanina ka pa talaga hindi mapakali. Kanina ka pa kontra ng kontra eh. Kaya siguro tayo ng kandaligaw-ligaw. Alam mo ang problema? Naduduwag ka ba, Chito? Kung tinatanong nyo kung natatakot ako, siguro. Kasi hindi nyo ba napansin? Bakit ba? Oo nga't naligaw tayo kanina pero eto na tayo nakarating naman. Boss, hindi po normal yung hangin. Wala pong hangin pero parang masyadong malamig yung paligid. Natural, mapuno eh. Tapos may mga taniman din. Hindi. Pati yung pagkatahimik dito iba. Masukal to, maraming taniman. Dapat may mga tunog man lang ng mga palaka, kuliglig, basta merong ganun. Ay nako, Chito. Napapraning ka lang eh. Pero wala yan. Huwag mo lang ang... Bukas Boss, hindi ko naman tinulok yung gate eh.
Kanina pa bukas yan, tapos biglang hinangin. Sige pasok, itulak nyo lang. Oh, yun naman pala eh. O siya, sige, Dindo, Chito. Hakutin nyo na sa truck yung mga gamit ah. May babaeng sumagot mula sa bakuran, pero hindi namin nakita kung nasaan siya dahil hindi naman siya humarap. Nagtataka pa rin ako sa paligid, pero para matapos na ay ginawa na namin ang dapat gawin. Hinakot namin mula sa truck ang 8 mahahabang lamesa. Hirap kami dahil walang ilaw sa labas, sa bakuran, pati sa lumang kahoy na bahay. Madam, saan po ba namin ilalagay itong mga nandito? Kasi po, Sige lang, ilapag nyo lang, kahit saan dyan. Maluwag naman pala yung bakuran eh. Diyan na lang sa bandang gilid para hindi nakaharang. Ang bihira to, no? Bakit kasi ayaw tayong harapin ito? Ano kayang ginagawa nun? Baka naman abala lang. Hayaan nyo na. Madam, ginilid na po namin. Baka gusto nyo pong ipasok na namin sa... Hindi, dyan na lang. Basta dyan na lang daw. Ayos na yan. Madam, ayos na po ito. Yung ano po, yung... Pinadala ko na yun sa payment app na binigay nyo. Sige ho. I-check ko na lang po bago kami umalis. Aba, ayos ayos na pala ma'am. boss, mukhang mapula yung hasang mo. Bakit? Abay, nagbayad nga talaga. Pero halos doble yung presyo ng binayaran. Abay, nuknukan talaga ng napakagalante nito. Mabuti naman at bayad na. Ayos na, boss. Tara na. Sandali lang. Saglit lang daw. Teka muna, baka magpamerienda pa yun eh. Madam, meron pa ho kayong kailangan? Salamat po sa bayad Napakagalante niyo po. Pero tatanggapin ko po ito. Kailangan po kasi talaga namin ito ngayon. Mabuhay po yung mga gaya niyo, madam. Sabi ko, sandali lang. May iaalok lang ako sa inyo. Kailangan nyo to, kaya dapat nyo tong tanggapin. Papalapit si Mamo. Kaso, hindi ko talaga makita yung mukha niya eh. Napakadilim naman dito. Pero, para quality si Madam Chito, no? Haba ng buhok. Saka yung ganyan mahaba yung suot. Panalo yan kapag... Aray! Kung nga magulo. Mula sa gilid ng bahay na masukal at mas madilim, lumabas ang kliyente namin. Napakahaba nga ng buhok nun at nakalugay pa sa likod. Mahaba ang suot pero aaminin kong kahit madilim ay may hubog ang katawan nito. Matangkad din siya at maganda ang tindig. Napakabango rin niya. Kung hindi pa bango ay shampoo siguro ni Madam yon. Naupo siya sa isa sa mga maliliit na mesang kahoy. Naglapag ito ng piraso ng papel. Nakaharap na yung babae sa amin pero hindi nito itinataas ang mukha niya. Ano po yan, madam? Kontrata to. Dapat kayong pumirma dito, lalo sa panahong to. Po, kontrata? Kaso po wala ho ba tayong ilaw dyan? Hindi ko po kayo makita eh. Yung cellphone mo, gamitin mo. Sige ho. Chito, ano kaya yan, no? Magtatrabaho tayo sa kanya kung sakali. Sa akin, ayos lang yun kasi bango ni Madam, no? Sa tindig niyan, panalo talaga yan. Kahit hindi ko pa nakikita. Ewan ko sa'yo. Madam, babasahin ko lang Sa gitna ng walang kasiguruhan, sa panahon na makitid ang pagitan ng buhay at kamatayan, kailangan kumapit sa hidla ng pag-asa. Ito'y pag-asa. Pag-asang magsasalba sa inyo. Hahangaw sa inyo lahat ng dusa at pasakit ng panahong ito. Paunubugso pa lang ng kabalisahan. Lalalim pa ang kalimlan. Sa paglubog natin sa dilim, merong pwedeng umakay. Ano daw?
Ano daw yun, boss? Nako, Dindo, dapat umalis na tayo ngayon. Madam, ano po ba to? Hindi ko po maintindihan eh. Kontrata yan ng pag-asa. Nagsisimula pa lang tayo. Ang buhay at yaman ng tao, mawawalan niya ng silbi. At sa panahon na pagdurusang to, ang mga tao itatakwil ang isa't isa. Magsasakitan at magsasakmalan. Pasimula lang ang pandemya. Pero ang pagkawasak, tao ang kikilos. Kaya wala kayong ibang kailangan ngayon kundi kasiguruhan. Yan yung inaalok ko sa inyo ngayon. Yung kasiguruhan na yon. At kung nag-iisip kayo, pipirma na lang kayong 3 dyan. Pero hindi ko talaga maintindihan, madam eh. Kabuhayan, salapi, pagkain. Ganun lang kasimple. Trabaho. Talagang trabaho po, ano. Pero pipirma lang kami dito. Ganun po ba? Oo, kayong 3. Oh, Chito, Dindo, kabuhayan daw eh. Alam nyo, sa totoo lang, hindi natin masisiguro kung hanggang kailan tong lockdown na to eh. Malay din natin kung ano, baka tayo mismo yung magkasakit, di ba? Baka tamaan pa tayo ng COVID na yan. Kaya ako, pipirma ako dito. Kung ako sa inyo, tanggapin nyo na to. Kahit parang hindi ko naiintindihan yung una. Sige na nga, pipirma na ako. Teka, Dindo, wag. Ano? Bakit naman? Basta, wag. Ayaw mo talaga ng kasiguruhan? Walang ibang makakapagbigay sa iyo nito ay naalo ko. Pagpasensyahan nyo na yung tao ko, madam ha. Ano lang po ito eh. Bata pa ho kasi. Pero wala namang pilitan to, hindi po ba? Kung sino lang po yung may gusto. Basta po ako, pipirma ako. At saka ito pong isa kong tao. Ano, Dindo? Pipirma ka na, no? Boss, ayaw po ni Chito eh. Huwag na lang po siguro. Kayo na lang po. Damay na lang po kami sa biyaya. Ayaw kayo tapos magpapasabit din kayo. Kayo na nga bahala. Basta ako, pipirma ako dito. Madam, pipirma po ako dito ha. Magtatrabaho po ako sa inyo. Pero ano nga pang trabaho yan? Hindi lang trabaho. Ang iintindihin mo kasiguruhan. Kasiguruhan sa gitna ng napakatinding kabalisihan na to. Oo, sige, madam. Basta kayo nang bahala sa akin ha. Teka, madilim ulit eh. Buti, kaya nito cellphone. Oh, madam, ayan na. Napirmahan ko na. Salamat. Matulog ka ng mahimbing ha. May pamilya ka, hindi ba? Opo, madam. Meron po akong 2 anak tapos meron ako asawa. O buti naman kung ganon. Ikaw, kayong 2. Gusto ko kayong bigyan ng pagkakataon. Stoy, Chito, pirma na kaya tayo. Dindo, hindi talaga. Kung ako sa'yo, wag na lang. Kainis naman to eh. Ma'am, salamat na lang po sa susunod na lang po kasi siguro kami. Mahusay, matalino. O sige, makakaalis na kayo. Paano po ba to, madam? Tatawagan niyo na lang ba ako? Ibibigay ko na lang po sa inyo yung contact number ko. Hindi na kailangan. Tatanggapin mo lang ang para sa'yo. Sige na, makakaalis na kayo. Ganun po ba? O sige ho, sabi niyo eh. Salamat po ulit talaga, mama. Napakabuti niyo po talaga. Mabuti naman. At sa'yo ko dapat magpasalamat. Sa buong pag-uusap na yon, hindi ko matingnan ang babae. Oo nga't sa dilim. Pero iba kasi ang nabubuo sa paningin ko kapag napapatitig ako. Parang lumalaki ang mukha ng babae at para itong aninong lumalaki. Ayos. Paldo. Tara na. Boss, baka naman malimutan mo kami dyan ha. Pwede ba naman yon? Basta't hindi kayo mawawalan. At hindi rin kayo magkakaroon. Ayos boss ha. Boss, wala namang kulangan.
Ito naman masyado sigurista. Akong bahala sa inyo siyempre. Oh, Chito, pantarin mo na. Chito? Chito? Ha? Boss. Uy, magminor ka naman oh. Munti ka na yun. Oo nga. Baka mahulog tayo dyan sa gilid oh. Napatulala na lang ako nang makita ko mula sa sasakyan ang bahay na pinagmula namin. Nang papalayo na kami ay sinimulan ko itong sipatin sa side mirror. At kumpirmado, ang bakuran at bahay na malakit magarbo pero luma. Isang ang loteng walang bakod, madamo at may tubig pa. At sa gitna ay masisipat ang napakaliit na kubo na halos bagsak na. Napatapik na lang ako ng bahagya sa noo ko habang bumuntong hininga. Iniisip kong guni-guni lang ang nakita kong tila abandonadong lote. Pero masyado itong malinaw para maging guni-guni. Bad trip. Wala daw yung pangalan natin sa listahan ah. Hindi tayo mabibigyan. Bago lang kasi tayo dito sa barangay kahit nga yung matatagal na dito sa barangay, biglang wala yung pangalan nila sa alistahan. Kahit ilang ulit na may nag-iikot para maglista daw. Ganun talaga Mahirap makipagbutukan sa ganyan. Ay nako, sus Mariosep na tao yun. Pera na, naging bato pa. Ay nako naman talaga. Chang, ano na naman? Nangingitim na naman kayo sa galit yan ah. Bakit? Kailan ba pumunti yan? Ay nako, nabayan niyo nga ako. Ay, mga bisit kayo. Ito naman si Chang. Tatanong lang po bakit ho ba? Kanina lang asaya-saya niyo bago kayo magbenta ng pusit. Tapos ngayon, daig niyo pa yung... Sabi na nga tantanan mo ako. Wala akong nabentang puset. Nabuset lang ako doon. Ano? Ang dami niyo pong hinango kay Beloy At saka, ano pong wala na benta wala rin naman kayong dala. Ano po ba nangyari, Chang? Yung mga tanod ni Kapitan. Abay, kinumpis kayong paninda ko. Bawal daw kasing lumabas yung mga taga dito sa kalye natin. Ayun, kinuha yung paninda ko. Buti nga raw hindi ako dadalhin sa barangay Wala seksyon. Akala ko makasim ka lang. Tapos ngayon, inaalat ka pa. Alam mo, ikaw talagang tindo ka. Chang, tama na. Lalo po kayo asim yan. Mamalasin yan At saka, Dindo, tigilan mo na nga yan. Ay, naku, ewan ko sa inyong dalawa. Akin na nga yung alkohol. Naaalibadbaran ako sa inyong mga buwisit kayo Chang naman maligo po kayo. Huwag niyong daanin sa alkohol. Ah, buwisit! Diyan na nga kayo. Ayun, umalis na bad trip na. Sigurado ako bukas na lalabas yun. Hayaan mo na si Chang para walang madokdok dito. Hindi naman yun yung inaalala ko Hindi na nga naligo, mag-aamoy paksiw na naman tayo. Pero, Chito, paano na kaya tayo niyan, no? Magtatatlong linggo na tapos nakatunganga pa rin tayo dito. Pero meron din namang pinalad na mag-work from home. Ano, magnegosyo na lang kaya tayo. Negosyo? Pero may pera ka naman. Hindi manghiram. Anong negosyo naman? Bawal yung mga pagkain lalo na yung mga fishball. Masisita tayo. Ano? Ano kayong patok ngayon? Sa tingin mo, purinarya? Ang galing mo din no? Purinarya tapos work from home. Taba talaga ng utak mo, no? Wala kasi ako maisip kaysa naman na... Sino to nag-chat sa akin? Si Bustoto na naman, Nako, kung ano man yan, ayoko na. Uy, sigurado ka? Ayaw mo nito? Ayoko na. Pero bakit ba? Ano ba yan? Kita mo, kunwari ka pa Naghahanap na naman ng mga delivery rider. Meron daw nagsangla sa kanya na 3 motor Baka daw gusto natin mag-rider. Tito, ayos na ayos to. Yung mga nagpo-post sa Facebook, yung mga private rider, mas ayos to. Abusado yung mga nasa app Mas okay na yun, naghahanap lang ng rider sa mga FB group. Siguro parang pwede yan. Sige, kausapin nga natin. Yan yung sabi ko sa'yo Tara.
Kahit alanganin ako sa mga racket ni Boss Toto ay kinagat ko na rin ang alok. Naging delivery rider kami ni Dindo. Dahil hindi makalabas ang mga tao, malakas talaga ang kita noon. Maganda pa ay kontrolado namin ang oras. Kapag naka-boundary na kay Boss Toto, sa amin na yung sumunod na kita. Pinapauwi rin ang motor kaya kahit 24/7 kaming magbantay ng booking, pwedeng-pwede. Aba, talaga nga naman napakaraming pagkain ito. Naku Diyos ko, ngayon lang ata ako makakatikim ulit ng lechong manok at saka pansit. Aba, mula nung Marso, puro na lang isda at saka talong yung kinakain natin eh. Malapit na nga akong galisin. Yung isda din po, Chang. Malapit na rin pong galisin sa inyo. Ari! Ayan tuloy, napukpok ka ng kutsara. Huwag mo na kasi ano si Chang. Mamaya, mangitim na naman sa galit yan eh. Ay nako, isa ka pa. Buti na lang talaga. Nakatsyempo ko dyan sa pagra-rider-rider nyo na yan. Buenas lang po talaga, Chang. Magdadalawang 1,000 lang naman kami araw-araw. Ang tanong, hanggang kailan malakas to? Kasi lahat ng may motor ngayon, nagra-rider na eh. Saka iniisip ko niyan, baka biglang taasan ni Boss Toto yung boundary sa atin. Aba, malamang. Magulang pa sa incheck yun eh. Pero bahala na. Basta sulitin na natin habang malakas Saka daanin natin sa sipag. Oo nga naman. Wala namang tatalo sa sipag eh. Kaso, mag-ingat-ingat lang din kayo Nakakatakot din kasing bumiyahe kayo sa gabi. At saka yung virus na yan, baka masagap nyo pa. Wala Chang. Makikipagsapalaran ka talaga kung gusto mo mabuhay. Hindi tayo kaya ng gobyerno eh. May booking ako. Mamaya na yan. Pas muna tayo. Oo, kumakain tayo eh. Kaso, grabe. Ang dami namang pabili nito. Sayang dito eh. Go bahala. Dahil nga nang hinayang ako sa isang booking na yon, bigla kong iniwan sina Chang. Pakanta-kanta pa ako noon habang bumabiyahe kahit napakainit. Paano nga Paldo? Sabi nga nila. Pero ang saya ko, napalitan ng kaba nang may maalala ako sa binabagtas kong daan. Naku, patay kang bata ka. Parang ito yung daan namin na pinuntahan namin nila Boss Toto Yung bahay na yung may babaeng kakaiba. Mali ka na naman, Chito. Paano ba to? Sablay na naman ako. Alas 5 na yon at parang mas mabilis dumilim nung araw na yon. At dahil nabili ko na ang lahat ng order ng customer, wala na akong magawa kundi dumiretso. Kahit palaki ng palaki ang kaba ko. At kumpirmado, ang lokasyon ng customer ay ang lugar na pinagbabaan namin ng mga lamesa noon. At gaya nga nung una, may kakaiba na naman. Anak ng tinapay naman talaga Dito yun eh. Pero iba na yung bahay na nakatayo Kainis, bahala na nga. Tao po! Tao po, nandito na po yung order nyo. Tao po! Ay, kuya, saglit lang naku, pasensya na, natagalan ako May kausap kasi ako sa Zoom, kaya... eto pala yung bayad Huwag mo na suklian. Ito po. Ma'am, mainit yan baka mapaso po kayo. Nako ma'am, ang laki naman nitong binigay nyo. Sigurado po ba kayo? Ako, sige na. Kailangan nyo yan eh. Kayo kasi mga nagra-rider, napakalaking bagay nyo sa amin, lalo na ngayon. Ang hirap lumabas eh. Salamat kuya Sige ma'am, salamat din Tuloy na po ako. Dinala ko nga yung order. Kinuha ng babae at iniabot ang bayad. Pagkatapos ay umalis na ako. Lalong nakakapagtaka dahil masyadong naging normal ang lahat. Siguradong sigurado ako. Doon ang bahay ng babaeng pinagbabaan namin ng mga mesa. Yung babaeng may kung anong kontrata. Yung bahay ng babae na naglaho pagkalabas namin. Pero wala naman akong ibang nakita sa lugar na yon, kundi simpleng bahay na may maliit na bakuran.
Ayos din to ah. Nagtira ka pa? Kaperasong pakpak pa talaga? Ay, nahiya ka pa eh. Mabuti ka, tiniraan kita eh. Ayos lang yan, Chito. Ayan pa, may pansit naman eh. Tapos meron pa isang takong sisig. Yakin na nga yan. Ay, nako. Wisit ka. Lalo ako nagutom ah. Bakit ba? Saya mo nung umalis ka dito ah. Masaya nga. Talaga masaya. Laki kaya ng kinita ko doon sa order ng babae. Bakit parang medyo irritable ka? Kasi Dindo, naalala mo yung pinagbaba natin ng mesa kila Boss Toto? Oo naman. Uy, yun yung nag-book? Yun na nga eh. Doon yung location. Yun mismo. Pero iba talaga yung nakaharap ko. Saka ibang-iba yung itsura ng bahay. Hindi yung yung una natin nakita, yung lumang bahay. Maliit na bahay lang, saka maliit lang yung bakuran. Simple nga lang yung gate eh. Labo naman nun. Alam nga namang natibig ka agad yung lugar na yun tapos nakapagpatayo ka agad. 2 linggo pa lang yata yun ah. Yun na nga eh. Ewan, sa susunod, di ko na lang tatanggapin kapag dun yung booking. Hindi ko talaga maintindihan kung anong nangyari. Kahit nung namahinga na ako nung gabi, naiisip ko pa rin yon. Nakikita ko yung lumang-lumang bahay o di kaya yung maliit na bahay kapag pumikit ako. At hindi tuloy ako makatulog nun. Oh, biyahe. Sayang din to. Siya ulit? Doon ulit? Naku, ayoko na. Ayoko na talaga. Bigla kong inilayo sa akin ang cellphone ko nang makita ko ang post sa Facebook group naming mga rider. Nakatulog naman ako mula noon. Pero kinabukasan, nagkakagulo sa mga Facebook group ng mga rider. Si Kuya Mike pala yung tumanggap ng order nun eh. Yung nakita mo nag-post. Kaso pag uwi raw ni Kuya Mike, iba na daw yung itsura saka yung kilos niya sabi ng asawa. Ano? Paanong iba? Ano daw eh, yung nagsasalita daw mag-isa. Parang bumubulong-bulong. Minsan daw parang tumatawa. Maya-maya daw, makikita niya parang umiiyak. Parang may kaaway na binubulungan na hindi mo maintindihan. Inakausap pa raw niya eh. Tumitingin-tingin daw, hindi rin kumikibo. Nakatulog na raw kaso, ayun nga, hindi na daw nagising. Ha? Nadala ba sa ospital? Hindi kaya binangungot? Hindi na dinala sa ospital eh. Takot sa ospital yung pamilya ng asawa. Na-COVID na kasi yung pinsan nun kaya ayaw magpunta sa ospital. Baka nga raw binangungot kaso nagtataka daw sila sa itsura. Nangayayat daw yung katawan eh. Tapos masyado daw maputi. Saka nanuyo daw yung balat. Pati daw yung buhok nanuyo. Saka naglalagas. Isang napakalaking palaisipan ang nangyari sa kasama naming rider. Maraming nagsabing bangungot, pero yung naging itsura ng katawan ng bangkay, talagang katakataka. Kahit nga nung ibinurol yung tao, kung ano-ano pang kababalaghan ang nangyari. May mga aso raw na tumatapat sa kabaong, tapos doon naaalulong ng napakahaba. Minsan naman may mga ibon daw na nagkukumpulan sa ibabaw ng kabaong. Minsan daw may kumakalabog sa loob ng kabaong, pero nandun pa rin naman daw ang bangkay. 2 linggo na nga ang lumipas at pinag-uusapan pa rin ang nangyari sa kasama namin. Uy, ito. Bakit? Post to sa group. Luna? Luna? Anak. Ito yun ah. Yung ito yung pinagdeliveran natin dati ah. At saka, ito yung pinagdeliveran ni Kuya Mike. Pusang gala. Bahala kayo dyan. Dapat walang tumanggap yan. Wala nga tatanggap niyan. Kaya nga post yan eh. Di block na lang natin. I-kick na natin sa group ng rider to. Mahirap din naman yun. Wala naman napapatunayan eh. 2 linggo pang nagpo-post ang taong yun sa group namin pero wala na talagang pumapansin sa kanya. Hanggang sa nakik na nga sa group ang taong yon. Pero makalipas lang ang ilang araw. Laking gulat ko nang mag-chat ang account na yon sa akin mismo.
Ayusin mo na ba? Basta i-block mo na lang yan ha. Oo nga eh. Kasi... Oh, ano? Bakit ka namimilipit yan? Patingin nga ako. Gamot to. Dami niyang gamot na pinapabili. May sakit. Eh, wala yan. Hayaan mo na yan. Oo nga eh. Gusto ko ring pabayaan na lang. Kaso, parang ilang araw na siya may sakit eh. Nagmamakaawa na. Wala daw pumapansin sa mga post niya. Wala daw rider na tumatanggap. Eh, paano? Ano gagawin mo? Nangibabaw talaga sa akin ang awa. Nandun ang kaba at takot pero mas nilamon ako ng konsensya. Binili ko ang napakaraming gamot ni ma'am. Saka ko tinungo na naman ang bahay nito. Ganun pa rin ang lugar. Sa dulo ng isang barangay, pasikot-sikot, pakitid ng pakitid. Malamig, walang hangin. Tahimik pero kakaiba ang katahimikan. Ma'am, eto na po. Kuya, pakisabit na lang dyan ha. Hindi ka kasi pwedeng lumapit sa akin eh. Baka kasi ano. Sige po. Sasabit ko na lang po dito, ma'am ah. Oo sige kuya, nabayaran ko na yan sa app. At saka may tip na rin yan. Salamat kasi ilang araw na kasi talaga akong inuubo. Grabe talaga, hindi na talaga ako makahinga ng maayos. Wala kasing pumapansin sa mga booking ko eh, kaya 3 araw na akong hindi nakakabili ng gamot. Sige na kuya, pasensya na ha. Sige po, madam. Teka. Ano naman ba to? Bakit kuya? Sorry, hilong-hilo kasi ako eh. Kulang ba? Baka nagkamali ako ng... Hindi po, ma'am. Sakto nga po eh. Sobra po kasi yung binigay niyo sa akin. Ano pa ho ba yung kailangan niyo? Meron na po ba kayong prutas dyan? Meron pa naman. Pang ilang araw po yun. Yung lahat po ng pagkain ninyo. Bakit? Kuya, ano kasi mga pang 3 araw na lang to. Ganito, ma'am. Kaya mo bang ilista yung mga pang 1 linggong kailangan mo? Pagkain, damit, gamot. Basta bibiliin ko na. Nako. Oo nga no. Oo, sige. Ganun na lang. Sige, ma'am. Lista mo lang tapos hihintayin ko. Oo, sige. Kaso, medyo matagal to ha. Saglit lang ha. Nasa bintana lang yung babae at nakatukod nga lang sa pasimano dahil talagang nanlalambot ang katawan nito. At hindi gaya nung una ko siyang makita. Ang buhok nito, nakasabog at halatang hindi na nakakaligo. Kahit nga ang pananabit nito, wala na sa ayos. At ang mukha niya napakaputla. Nangangalos na rin ang mga mata nito. Hindi ko na nga kailangang itanong kung anong sakit niya. Dahil tunog pa lang ng ubo niya, alam ko na. Kuya, okay na i-chat ko na sa'yo. Okay, ma'am. Ako nang bahala dito tapos bibiling ko na lahat ha. Pero, ma'am, meron ka po bang kasama dyan? Mag-isa lang ako dito. Ganun po ba? O siya, sige ho. Bibiling ko na to ha. Para makapagpahinga ka agad. Nalito na rin ako noon sa sarili ko. Ang babaeng pinag-iisipan namin ng kung ano-ano dahil sa nangyari sa kasama namin. Ngayon ay kinakaawaan ko na. At dahil marami nga ang mga nakalistang pangangailangan ni ma'am, natagalan ako sa pagbili, kaya naman ginabi ako. At mukhang nagkamali na naman ako nang malimutan kung hindi ako dapat gabihin sa lugar na yon. Ma'am? Ma'am? Eto na po, ma'am. Nandito na po ako, ma'am. Naku, nakatulog na siguro. Pero maaga pa naman ah.
8:00 pa lang noon pero dahil nga may sakit, siguro'y maagang nakatulog si ma'am. Pero ayoko namang iwan sa labas ng gate ang napakarami kong pinamili. Kaya naman chinat at tinawagan ko ng tinawagan si ma'am sa messenger nito. Yun nga lang, nagtagal na talaga ako sa pagtambay sa labas ng gate. Naku, hindi sumasagot ha. Paano kaya to? Nakapito na akong tawag sa messenger pero wala talaga sumasagot. Nang bahagya kong inangat ang ulo ko mula sa pagkakatutok sa cellphone. Nasulyapan ko sa gilid ko ang hugis taong dumaan. Mabilis ito at parang malabo ang dating. Sinundan ko ang direksyon kung saan ito papunta pero wala akong makita kundi makapal at mataas na damuhan lang. Nagtaasan ang balahibo ko noon at kung ano-ano nang tumakbo sa isip ko. Pero bago ko pa makita ang mga nasa imahinasyon ko, sumampa na ako sa motor at pinaharurot na yon. Hoy, ano ba, Chito? Huwag naman kahit panlibing. 11:00 na oh. Ano? Napalo ka ba? Bakit ba? Nakakakaba naman yung itsura mo oh. Wala din do. Nag-deliver ako dun eh. Ano? Anong doon? Saan? Basta doon. Para ka naman timong eh. Isan nga doon? Sa Bicol, sa Samar, sa Tugigaraw, sa Mindoro. Doon sa babaeng iniiwasan sa group. Anak ng baklang daga ka talaga. Ganitong oras? Galing mo naman. Ano din do eh. Naawa ako. Sadya may sakit talaga yung babae. Gamot yung pinapabili. Di binili ko tapos dinala ko doon. Ayun, talaga may sakit siya. Hindi naman lumapit sa akin eh. Oh, yun naman pala eh. Mukhang maayos naman. Bakit kaya yung itsura mo? Uy, ano ba? Ayusin mo kaya yung kwento mo. Dahil nga may sakit, nagpresenta ako na bilhin lahat ng kailangan niya. Pang 1 linggo ba? Oh, hindi ayos, mabait ka. Kaso, ano nangyari? Kaya ka ba ginabi ngayon? Oo, dinala ko doon kaso walang sumasagot eh. Nagtagal ako sa gate, kakatawag si messenger tapos yun. Bigla ako nakita. May duman sa kilid ko eh. Kaso hindi ko talaga alam kung ano yun. Halos sulyap lang. Yan na nga ba yung sinasabi ko sa'yo, Chito eh. Kaya nga pinahururot ko yung motor eh. Para akong tanga nun. Alam mo yung mga video sa Facebook na ano? Yung kumakanta ng napakalakas habang nagmamaneho sa madilim na daan? Yun, ganun ako. Ama namin pa nga yung kinakanta ko kaso visit talaga. Para talaga may nakasunod sa akin. Nawala na lang nung nakalabas na ako doon sa mahabang daan na yun. Ay, naku naman kasi. Sana hindi mo nalang pinansin yung post na yun. Ayan tuloy. Oh, Ano ba yan? Nasa loob ako ng banyo eh. Dinig na dinig ko yung mga bunganga ninyo. Chito! Chang, bakit po? Ay naku, Chito! May nakaano oh! Wala ka ba nararamdaman? isa pa to si Chong eh. Parang bakit po ba, Chong? May nakasama sa'yo, Chito! Ayan sa likod mo! Yung bulalas na yun ni Chang ay parang umalsa ang puso ko. Pero hindi ako makagalaw. Kahit ang bibig ko noon parang naparalisa na dahil sa takot. Nanlalaki pa ang mga mata ni Chang noon at nakatanaw ng lagpas sa akin na parang may tinitingnan talaga sa likuran ko. At takot na takot din. Nang bulabog si Chang ng kapitbahay para manghingi ng kamangyan. Sinindihan niya din ito para pausukan ako. Pinainom din ako ng pinaglagaan ng kung anong halaman na nahingi niya sa kaibigan nitong hilot. Sus Mariosip ka talagang bata ka! Saan ka ba naman kasi nagsususuot? Sige na, inumin mo yan! Huwag kang magtitira kahit isang patak! Visit kayong dalawa, Chong. Ayoko na matulog dito ngayong gabi. Manahimik ka nga dyan, Dindo! Mawawala rin yan! Hindi pwedeng hindi! Ito pa ang langis ha! Ipahit mo! Naku po ka talagang bata ka! Grabe naman yung amoy ng langis na yan, Chang. Pero sige po, kailangan ko eh. O sige na! Hubarin mo na yung damit mo! Ipapahit ko sa'yo to! Nako! Alam mo ba kung ano nangyari sa'yo? Alam mo ba, Chito? Naaswang ka!
Song po. Tiyang naman, wag naman po kayo manakot. Anong huwag manakot? Ba't naman kita tatakutin? Hoy Dindo, magsindi ka nga ng kamangyan. Dalian mo nga dyan. Ikaw naman, Chito, inumin mo pa yung katas ng ugat. Ay naku talaga kayong dalawa. Habang pinauusukan ako at umiinom ako ng kung ano-anong pinaglagaan ay ramdam ko parang may gumagalaw sa loob ko. Parang ginagalugad ang sikmura ko. Parang may gumagapang sa bato ko na lumalabas naman sa ulo ko na parang malamig na singaw. Matapos ang lahat ng kailangan gawin ni Chang, pinatulog na ako sa sala. Pero nakabantay pa rin siya. Naglagay rin ito ng isang basong tubig na may asin sa ibaba ng hinihigaan ko. Nakatulog na ako noon, pero mayat maya pa rin akong nagigising. Uy, ano? Salamat at nagising ka rin. Bakit? Gabi na? Hindi, mag-aalas 8 pa lang na umaga kaya madilim na eh. Mag-aalas 7 na, Chito. Ano na pakiramdam mo? Grabe naman, napakahaba naman ng tinulog ko pero sa totoo lang parang inaantok pa talaga ako. Kaso, ang bigat talaga ng pakiramdam ng pagkakatulog ko. Sobrang haba na pala kasi. O siya, sige na. Bumangon ka muna dyan at kumain ka, ha? Humigop ka nitong sabaw. Baka sakaling maginhawaan ka dyan. Lumipas ang ilang araw ay tuloy ako sa pagde-deliver. Pero hindi ko nakakalimutan ang mga nangyaring yon. Kapag natutulog ako, o kahit namamahinga lang kung ano-anong nararamdaman ko. Minsan nga may naririnig akong naglalakad sa paligid ng bahay. Pero wala naman kapag sinisilip ko. Minsan may lumalapag sa bubong, maglalakad at isang pares lang ng paa. Sabi nga ni Chang, sinusubukan pa rin daw ako ng aswang. Hanggang sa naglagay na nga kami ng bawang at asin sa mga pintana, pati na rin sa paligid ng bahay. Nawala naman yung kung ano-anong paramdam. Oh, ano Chito? Mukhang mas maayos na yung tulog mo, ano? Oo nga po, Chang Mahigit 1 linggo na rin po akong parang balisa. Natutulog ako pero nararamdaman ko pa rin yung paligid. Parang may nakabantay po sa akin Pero mabuti ayos na. Sana wag nang... Oh, Dindo, ano yan? Pagkain to. Papakain ko sa'yo. At saka, Chito ka, di ba? Gagawin kitang planchito. Napakadami mo talagang sinasabi, Dindo. Aba, napakaraming halaman yan Saan ba galing yan? At saka ang gaganda Nakita ko to dun sa online. May nagbebenta. Ang mamahal niya Bigay lang po sa akin to, Chang Ang dami naman yan kung pamigay lang. Kaya ano yan? Yung isa sa mga kasama natin, si Monty. Oh, pinamigay? Mabuti hindi siya kakalbuhin na asawa niya. Wala Patay na si Monty. Patay? Anong patay? Kabiroan ko lang yung kahapon Nanghirap pa nga ng 300 sa akin. Naku, bakit? Silang mag-asawa Patay. Natagpuan sa bahay nila. Ano nangyari sa mga yon? Pero Dindo, silang mag-asawa talaga? Ano ba, napasok ba na magnanakaw? Siguro, ganun lang hapon na raw kasi. Wala pang lumalabas doon sa bahay nila. Wala kang galaw-galaw. Hindi raw pinapatay yung mga ilaw sa labas. Kaya naman sinilip ng kamag-anak. Ayun, nakita yung mag-asawa sa kwarto. Nakahandusay sa sahig tapos dilat. Putas daw yung dibdib ni Monty. Yung asawa, warak daw yung sikmura. Sus Mariosep naman! Abay napagtripan niya ng mga adik. Talaga naman yung mga adik na yan. Tama lang yung mga yan tinutumba Pero walang indikasyon na nilooban nga ang kaibigan naming rider. Walang sira sa pinto o bintana. Kompleto ang gamit ng mag-asawa. Pati pera. Ang tanging kakaiba lang ay may butas sa bubong ng kwarto at parang may tumuklap ng yero. Chito, nag-chat si Boss Toto Hindi na raw siya makakasama sa atin sa burol. Bakit daw? Si Bustoto talaga, no? Inadali daw ng COVID yung nanay niya
Naku-quarantine daw sila pati ng asawa niya. Nalintikan na. Yari, ang hirap talaga, no? Hindi na nga naglalabas yun, ha? Sumasahod na nga lang yun sa lahat ng kinikita natin, eh. Wala eh. Talagang walang kasiguruhan. Kalaunan ay binawian ng buhay ang isa sa kapamilya ng boss namin. Pero hindi ang nanay nitong na-COVID. Ang pamangkin nito na isa rin sa mga rider niya ang napabalitang namatay. Hindi rin naman dahil sa COVID. Dahil natagpuan daw ito sa gilid ng bahay niya. Nakasakay pa daw sa motor. Inakala ngang na-stroke dahil hindi na gumagalaw. Pero hindi yon ang nakita ng doktor. Nawawala daw yung puso. Tapos yung ibang laman loob, parang ano daw. Ang sabi ng doktor na to lumiit daw yung mga laman loob. Ano? Grabe naman yan. Hindi naman siguro totoo yan. Sino nagbalita sa inyan? Yung kapatid, si Baldo. Iba nga rin daw yung itsura eh. Yung balat parang parang nakasuot lang daw sa katawan eh. Parang pwedeng tanggalin ng buo yung balat. Teka nga. Yung bang boss niyo may nakaaway ba yan? Naku, sa gulang nun sa pera eh, hindi malabo. Bakit po, Chang? Kasi ang nangyari sa pamangkin niya, yung parang nawalan ng laman loob. Ano ng aswang yan eh? Sinyalis yan ng aswang. Tiyang naman eh, imbento ka naman eh. Oh, bakit? Kamo nawala ang puso tapos lumiit ang mga lamang loob. Hindi lang pisikal ng bibiktima o umaatake ang aswang. Kaya niyang mambiktima kahit sa malayo. Basta malinaw sa kanya yung pupuntiryahin niya. Ano yun? Aswang naman ngayon yung nakalaban ni Boss Toto. Hindi naman. Parang mahirap naman paniwalaan yan, Chang. Talaga namang mahirap yung paniwalaan. Pero hindi naman yan imposible. Lalo na sa panahong to. Ay, napakawalang kasiguruhan ang lahat. Ang mundo ngayon, talaga kung ano-ano nang lumalabas. At yung COVID na yan, akalain niyo bang uubos yan ng napakaraming tao? Oh, di ba? Sunod-sunod ngang nagkasakit ang mga kaanak ni Boss Toto at 4 na ang pumanaw sa hindi malamang dahilan. Pati si Boss Toto mismo ay nagkasakit na, pero hindi rin COVID. Lumiit ang mga binti nito at para bang umurong ang dila. Naglalabas rin ng kung anong malansang katas ang mga mata nito. Grabe yung nangyari kay Boss Toto, no? Ang dapat kasi dun, ipaalbularyo na. Kaso, mahirap naman tumawid sa mga bayan-bayan. Tumataas yung kaso dito sa atin eh. Kaya sigurado ako magkakahigpitan dito. Oh, naku naman. May booking? Uy, Oo, Dindo. Kaso, eto na naman eh. anak na. Sinabi ko naman sa'yo na block mo na yan eh. Ganon? Alam ko kasi na-block ko na to eh. Pero, sige, pa-block ko na nga lang ulit. Talaga sigurong may kung ano dyan sa iniiwasan yung customer na yan, ano? Ewan talaga namin dito, Chang. Sa totoo lang, nakakaawa naman talaga eh. Kaso, ano talaga? May kakaiba dito. Usap-usapan pa rin ang babaeng customer na hindi pinapansin ng mga riders sa mga group. Kung ano-anong chismis na rin kasi ang kumakalat tungkol dito. May isang matandang rider kaming kasama na nagsabi na makukulam daw ang babae. Si Boss Toto naman, lumala ang kondisyon at hindi namin akalaing mahahagip din kami ng kung anong salot na dumapo dito. Oh, paano na kayo niyan? Taob ka mo ang bigasan, Chang. Wala pa naman tayo ibang alam na pagkabuhayan. Ang hirap magtinda-tinda ng pagkain online. Napakarami na nila eh. Grabe naman kasi, no? Sobrang, ano bang tawag doon? Minalas ba si Boss Toto o nasalot? Pati tuloy yung mga motor na pinapagamit sa atin nabawi. Ay, nako. Alam mo, kahit napakarami na, magtinda na lang din tayo ng pagkain online. Wala naman tayong choice eh. Sus, kaso i-deliver pa rin natin. Kailangan pa rin natin ng motor nun, no? Pero alam mo din daw, kahit papaano meron ako naipon eh. Tapos binibenta ni Roy yung lumang motor niya. Ano, patusin na natin yun.
Pagtulungan na lang natin yung delivery. Ganun? E di basag yung ipon mo. Pero sige, habang ginagawa natin yan, hanap din ako ng paraan para makabili ako ng motor ko. Para tigisa ulit tayo. O kaya, ito si Chang. Kuhin natin yung kabayo, total. Oh, Ay nako, ako na naman ang nakita mong damuho ka. Nako, hindi ka bayan si Chang, no? Manok yan. Aray ko! Mga busy talaga kayo. Ang halos 3,000 naming arawang kita ay bigla na lang naglaho. Kaya bigla kaming bumaling sa pagbebenta ng pagkain na hindi rin naman namin kabisado. Lumpiang toge ang inaalok namin noon online. At nagulat kami dahil napakaraming order. Yun nga lang. grabe ah. Napakarami naman in-order nito. 15 style ng lumpia yung order nito ah. Kaso, 2 na lang yung natira. Ang dami tuloy naghahanap sa tropa natin. Oh, aba ayaw nyo nun? Pumatok agad. Swerte kayo ibig sabihin. Napakarami nang nagbebenta ng ganyan lumpiang toge eh. At saka, sino ba yan? Baka kaibigan nyo rin yan. Yun na nga yung nakakapagtaka doon, Chang eh. Talagang hindi namin kilala yun. Tinignan ko naman yung profile. Kaso wala namang mutual friends. Ay, ganun? Eh, sino nga kaya yan? Ihayaan mo. Malalaman natin pag-deliver mamaya. Eh, ako muna magdi-deliver. Ikaw na lang sa next batch. Excited pa kami noon dahil nga ubos ang unang batch ng lumpiang toge na pinagtulong-tulungan naming lutuin. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako pag alis ni Dindo. Ewan ko ba, pero naiisip ko ang babaeng iniiwasan ng mga rider. Chang, paano kaya kung yun nag-order ng napakaraming lumpia na to? Yun yung babaeng iniiwasan namin. Abay, napaka-imposible naman nun. Eh, pero Chito, teka, pero hindi rin naman. Kasi makikita nila yung post nyo eh. Tama ka, Chang. Kahit nakablock na siya, kapag gumawa ng bagong account yun, makikita talaga yun. Lalo na't kasali siya sa group sa Facebook ng mga rider. Eh pero grabe naman kung ganun. Ano ba talagang gusto niya? Talaga bang hinahabol kayo nun? Oh, ito na pala eh. Dindo! Dindo! Ano ba nangyari? Oy, anong pag-iinarte yan? Dindo, ano nangyari? Tignan nyo oh. Paldo tayo. Nagbigay pa ng tip oh. Keep the chain daw. Anong chain? Ikadena kita dyan eh. Change yun. Keep the change. Eh, basta ganun. Eh, hindi na nagpasukli yun eh. Akala ko naman kung ano. Seryoso yung mukha mo pagpasok dito eh. Eh, sino pala yung nag-order? Kakilala ba natin? Naku, yun na nga eh. Nag-chat sa akin. Pinababa lang doon yung lamesa na maliit na nasa tabi ng gate niya eh. Tapos, nandun na rin yung pera. Ano? Eh, hindi talaga natin malalaman kung sino. Oo, may parang kumukuha lang doon sa bahay niya eh. Hindi ko lang maano kung saan ko nakita yun. Eh basta, sa ngayon pa to. Maganda buena mano yan. Itinuloy pa namin yung pagbebenta ng lumpiang toge online. At sa araw-araw, may iisang umuubos ng order namin. Dinadagdagan namin ang gawa namin pero dinadagdagan din ito ang order niya. Konti na lang ang natitira para sa mga kaibigan namin na naghahanap. Oh, yan na naman. 18 styrofoam na naman yung order nun. Ano ba naman yun? Eh, baka naman maraming tao sa bahay nun. Pero talagang araw-araw? Eh, pwede rin siguro. Kung talaga mahilig siya sa lumpiang toge eh. Saka, ano yung mga tao ngayon? Kunwari, healthy, ganun. E di ayan, araw-araw toge. Eh sige, amoy toge na ako beta ng taong yun. Pero, palagi talaga sarado yung bahay nun. Lagi ko lang nilalapag doon sa mess sa gate eh. O kaya may umaabot kaso hindi ko rin talaga nakikita. Kasi mataas yung gate niya. Pagkaabot ko ng order, sa kanya ibibigay yung pera sa akin. Pero hindi ko talaga kita yung mukha niya.
Akin na yan. Ako naman magdi-deliver tapos ikaw na maghugas tsaka magligpit dito. Hindi ka naman katiis, no? Gustong-gusto mo makilala, no? O siya, sige. Chang, hugasan mo na daw tong mga to. Tapos ligpitin mo na Ikaw talagang kumag ka? Tinawag mo pa akong tiyang tapos uutusan mo rin naman ako? Ikaw na magligpit yan. Totoong sobrang curious ko sa araw-araw na umuubos ng lumpiang toge namin. Kasi kahit papaborito mo yung pagkain o kung ano pa mang dahilan na araw-araw kang mag-order ng pare-pareho at napakarami, talagang imposible para sa akin. Palapit na ako sa lokasyon noon nang mapansin kong pamilyar ang lugar. Naisip ko agad ang lugar ng customer na iniiwasan namin. Pero hindi, malayo yon. Kaya naguluhan ako kung bakit pamilyar na pamilyar. At nang makarating ako sa mismong lokasyon, Bakit ganun? Hindi naman ito yun eh. Pero parang kamukha ng bahay ha. Imposible naman. Oh, ito yung mesa na pag-iwanan nitong... magandang tanghali. Ikaw? ito yung bayad kuya oh. Oh, bakit? Hindi mo ba alam na bastos yung tumititig ka ng ganyan? Pasensya na ho. Ito na po yung order nyo. Bale, 20 na box ano? Oh, ito na oh. Huwag mo na suklian yan ha. Pero sa susunod na subukan mo pang tumitig ng ganun. Sige na nga. Pasensya na po, ma'am. Sige ho. Ma'am? Oh, ano ba yun? Sige na nga kuya. Bayad naman na yan eh. Ba't ganun? Mataray at maikli ang pasensya ng babae. Parang konting ano lang, sisigaw o pipitik na agad ang babaeng yon. Pero totoo naman kasing napatitig ako ng matagal sa kanya. Paano ba naman kasi? Yung babaeng yon kamukhang kamukha ng taong iniiwasan naming mga rider. Pero ang hindi ko maintindihan, ibang-iba naman ang dating at asta ng babaeng yon. Masyado siyang matalas, parang mata pobre pa nga. At ang mukha naman, talagang masungit ang itsura. Hindi gaya nung isa na masyadong maamo at malamya ang dating. Ang lakas mo, no? Bakit sa'yo napakita sa akin hindi? Ano? Gusto mo pa makita tagal na natin iniiwasan yun ha? Parang malabo naman kasi sinasabi mo na yan yung babae. Sabi mo iba yung ugali eh. Mas matapang ka mo. Saka pang mata pobre yung dating. Hindi naman ganun yun eh. Bakit ganun kamukhang kamukha niya? Saka, kaya pala ganun yung pakiramdam ko nung papunta ako. Parehas ng pakiramdam nung gabi nung naaswang ako. Ganun din yung hangin eh. Ganun lahat. Iba nga talaga yung babae. Ewan ko nga ba kung iba. Naguguluhan na ako. Hindi kaya napaglalaroan ka? Kasi kita mo, ito si Dindo. Hindi niya nakita yung taong yun nung siya yung nagde-deliver. Nung ikaw na nga naman yung nag-deliver. Aba, tignan mo, nagpakita sa'yo. Ewan ko na ho, Chang. Basta ganito na lang. Kapag yung babae ngayon yung nag-order, huwag yun na lang po ulit pansinin ha. Teka, napakadaming umorder nun eh. Ang laki kaya lang kita natin dun. Sayang. Kaysa naman alam mo naman di ba? Kaysa kung ano pang mangyari sa atin. Sa bagay, may punto ka nga naman Dindo. Talagang sayang. Ang kaso, mahirap din kasing ipagsapalaran eh. Lumilitaw, talagang may hindi maipaliwanag kapag nakakaharap yung taong yun. Ay, sige na nga. Siguro naman may bibili pa rin sa atin eh. Mula noon ay hindi na namin pinapansin kapag siya ang nag-o-order ng lumpiang toge. Kahit bumagal ang benta, nauubos pa rin naman. Pero makalipas ang 2 linggo, bigla talagang humina. Halos wala nang bumibili. Samantalang yung taong yun tuloy-tuloy pa rin ang pag-comment at PM sa bawat post namin. Sinabi ko kay Chang na itigil na lang ang pagtitinda. Kaso doon pa nagkaproblema. Ako, Diyos ko, kawawa naman yung pinsan mo. Nag-iisa doon sa kabilang bahay. Ang mahalaga pa rin, Chang. Hindi na kailangan dalhin sa ospital. Nakakausap natin. Naabutan ng pagkain.
Mabuti nga rin siya rin mismo yung nagkulong kaagad eh. Kasi kung hindi, pati tayo matagal masi-self-quarantine. Kahit na, nakakaawa pa rin yung pinsan mo. At ang malaking problema pa dyan, wala tayong pera. Maraming gamot, prutas at gulay ang kailangan. Inasibot nga agad lahat ng pinagbentahan natin. Ano ba naman to? Napakahirap. Kailangan kumita pero halos hindi ka makakilos. Pero sige Chang, ganito na lang. Manghihiram ako ng pera. Magluto muna tayo ulit ng lumpiang toge. Susugal tayo. Wala na tayong choice eh. Isa sa hindi makakalimutan nung kasagsagan ng pandemya ay kapag kailangan mong mag-isolate ng sarili mo. Kapag nakaramdam ka ng sintomas ng COVID. Ganon ang nangyari kay Dindo. Kahit pa sa totoo lang, hindi ko naman sigurado kung COVID na ang tumama dito. Oo't kinakapos na siya ng hininga dahil sa matinding ubo. Pero yung pagsusugat ng balat niya, yung pangingitim ng talampakan at labi niya, parang wala naman yon sa alam nating sintomas ng COVID. Lalong malayo sa palatandaan ng COVID ang paghiyaw dahil sa napakatinding bangungot habang may kung anong umaaligid sa bahay mo. Talaga bang wala kayong nakita? Kahit ano? Kasi ako, nabangon ako kanina eh. Dahil nga doon sa, parang may naglalakad doon sa gilid ng pinaglalagakan ni Dindo. Maya-maya pa may parang tumuntong sa bubong. Doon ko na narinig yung parang umungol si Dindo. Buti nga't nagising yung tinawagan ko. Abay, binabangungot nga raw siya. At iba yung pakiramdam niya. Napakainit to pero sobrang lamig naman ng pawis niya. Ay naku Chito, sus Mariosep naman. Chang, wala naman po kami ibang nakita kundi ano lang po eh. May pusa po sa bakod. Napakalaki pong pusa nun. Bigla naman lumundag pababa. Tapos may parang tao tumakbo dun sa pinagbabaan ng pusa. Ano ka mo? Tao? Nakita niyo ba? Sino? Wala na po kami nakita nung sinundan namin nila Kalbo eh. Binalagyan po namin si Dindo. Sinilip ko sa bintana. Nakaupo nga ako sa kama niya. Nagpupunas po ng pawis. Sige. Ganito ang gawin natin. Bumalik kayo doon. Magsunog kayo ng gulong sa magkabilang gilid ng bahay. Pati sa likod at harap, ha? Isa lang ang alam nating maitataboy ng pagsusunog ng gulong. At yun ay ang hinala ni Chang. Kahit ako iba rin ang pakiramdam ko sa paligid ng bahay kung saan nakakwarantin si Dindo. May kung anong mabahong amoy doon, parang hayop na mabaho. Ang mga bakas sa lupa, parang may mahahabang daliri. Kahit nga sa pader may mga bakas ng paa. Kaya ang ginawa ko noon, kahit kabado ako ay magdamag akong tumambay sa harap ng bahay para nga bantayan si Dindo. Talagang bata ka? Nangingitim na yung mata mo sa puyat. Sigurado ka bang kaya mong mag-deliver ng ganyan? Kaya ko naman po eh. Babagalan ko na lang ho, saka maaga pa naman Chang. Kaysa naman mamaya pa, napakainit. Paano yan? May nag-order na naman ng lambahinting styro nitong lumpiang toge. Baka mamaya, yun na naman yung yun. Chang, kahit sino pa yung makaharap ko, talagang wala tayong pamimilian eh. Ibit na ho tayo. Wala pong sobra dyan. Sa ibabayad ko na nga lang kukunin tong paggasolina ng motor ko eh. Balik ako sa pagde-deliver ng lumpiang toge. Kinakabahan na ako dahil alam ko na kung sino na naman ang pumakyaw ng produkto namin. At hindi nga ako nagkamali. Pero ngayon, napunta ako sa lugar ng babaeng may sakit. Yung pinamili ko ng pang-isang linggo. Yung babaeng mas maamo. Bumuelo pa ako sa pagkatok sa gate noon nang bigla na lang. Ito na naman. Ito na. Bahala na. Pusa galap! Ano yun? Walang yaka! Papatay kita! Papatay kita! Halika dito! Halika dito! Tulong! Tulong! Wag! Tulong! Ano yun? Parang nagkakahapulan na. Ano gagawin ko? Putik! May pulis ah! Tulong! Dito! Tulong! Tulungan niyo ako dito! Tulungan niyo ako!
Ano ba to? Ano ba tong pinasok ko? Putek! Si Boss Toto yun galing sa loob ng bahay. Anak ng tinapay talaga, boss. Baka matamay pa ako dito Hinarurot ko ang motor ko dahil sa takot. Kung ano-ano ng daan ang sinuotan ko kahit hindi ko kabisado. Lumalagabog ang dibdib ko nun sa kaba. Nanginginig pa nga ang kamay ko sa manibela. Pero nang palabas na ako sa isang masukal na kalyeng pinasok ko, nakita ko si Boss Toto. Tumatakbo at dala nito ang isang itak. At may nakasukbit pang barel. Ayoko siyang hintuan, kaso parang tututukan ako ng barel. Boss! Boss, ano po ginagawa nyo? Patakbuhin mo, bata! Bilisan mo! Iabante mo! Pambihira naman talaga. Tara. Boss, ano po bang ginagawa nyo? Bakit nyo po pinasok yung bahay? Ano pong gagawin nyo doon sa babae? May dala ko pong baril tsaka itak ko. Boss naman Chito, yung babaeng aswang. Aswang yun! Boss, napakalabo naman po niya. Ibig mo sabihin, aswang yun, papatayin mo? Makinig ka mabuti, bata. Dahil may kinalaman di kayo dito. Hindi simpleng pagkasakit yun nangyari kay Dindo. Si Dindo? Bakit, boss? Medyo kakaiba nga po yung sakit niya. Parang hindi lang po COVID yun kung may alam po kayo, magsalita po kayo. Kaso, sana lang po, hindi tayo abutan ng pulis dito. Naalala niyo yung pinagdeliveran natin ng mga lamesa? Yung babae, yung nagbigay ng kontrata. Yung kontratang yon, doon nagsimula ang lahat. Lahat ng swerte napunta sa akin. Pero matapos ang bugsong swerte, bumuha naman ang kamalasan yung buhay ko. Dahil sa kung anong misteryong kondisyon, isa-isang pumanaw ang mga mahal ko sa buhay. Para may kapalit ang binigay sa akin. At nakumpirma ko yun na makausap ko ang pisang ko albularyo. May isang uri na aswang na mababarang din na naglalaro at nambibiktima ng tao sa pamamagitan ng kung ano-anong kasunduan. Aalokin ka, suswertehin ka, pero lalamunin ka ng mga tao sa paligid mo. Oras na pumayag ka sa kasunduan, gaya ng pagpirma ko sa kontratang yon. Markado na ang buhay mo at ang lahat na nasa paligid mo. Teka, boss, labo naman yan. Hindi naman yan yung kamukha niya lang yun. Ano ka ba, Chito? Siguro naman napansin mo na ikaw rin sinuwerte, di ba? Bumatok yung mga benta mo, ang pagra-rider mo. Pero palagi ka napapadpad sa bahay na isang tao. Akala mo magkamukha lang pero isang tao yon. Yun yung babaeng aswang. Yun yung mangkukulam na aswang. Naku, boss, masisira talaga yung ulo ko sa pinagsasabi nyo bakit naman kami nadamay? Hindi naman kami pumirma doon Ako ang pumirma. Pero sinama ko kayo sa swerte ko. Kaya mahagip at mahagip din kayo. Kaya dapat patayin natin yung aswang na yun. Dahil kung hindi, tayo mamamatay. Ikalan mo! Ikalan mo, Chito! Buisit! Nang mapadaan kami sa mas mapunong parte ng liblib na kalyeng yon ay hindi ko alam kung paano at sino ang may gawa. Pero naramdaman kong may humata kay Boss Toto. Dahilan para mahulog ito sa motor. Sa narinig kong sigaw nito ay tila inilayo siya o kinaladkad sa mas masukal na bahagi ng daan na yon. Hindi ko naman gustong pabayaan lang si Boss Toto pero mas nangibabaw ang takot ko. Kaya halos paliparin ko na ang motor. Chang, si Dindo po, Chang. Diyos ko, Chito! Chito, ang pinsan mo! Anong gagawin natin dito, Chito? Chang, ano po nangyayari kay Dindo? Ano po nangyayari? Pinilit kong pakalmahin si Chang sa biglang paghagulhol at paglupasay nito. Saka kami nagtungo sa bahay kung saan nakakwarantin si Dindo. Napakabaho na ng amoy sa bahay. Wala na kaming pakialam sa COVID. Nilapitan na namin si Dindo na talagang malubha na ang lagay. Base nga sa itsura nito. Bakit naman ganun, Chang? Maitim yung balat ni Dindo. Saka, ano yung mga sugat na yan? Napakabaho po tapos kumakatas po.
Hindi ko rin talaga alam, Chito. Tinawag lang ako ng mga kapitbahay dahil may naaamoy daw silang masangsang mula dito. Ganyan yung nakita ko pagkasilip ko sa bintana nitong kwarto. Naku, Diyos ko, Chito. Ano na bang mangyayari kay Tinto? Yung pinsan mo, Diyos ko. Chang, teka lang. Ako pong bahala dito. Bubuti rin po si Dindo. Wala pong mangyayari masama sa kanya. Kalma lang po. Gagawan ko to ng paraan. At sinisiguro ko sa'yo, Chang. Maayos natin to. Kahabag-habag na talaga ang lagay ng pinsan ko. Sa iba baka sabihing hayaan na lang siyang magpahinga kaysa mahirapan pa. Pero hindi pwede. Pinsan ko yon at alam kong gusto pa niyang mabuhay. Gagawan ko siya ng paraan kahit wala akong malinaw na solusyon. Hindi ko kayang tumunganga habang may nakaamba sa kanya. Kaya kahit takot at litong-lito, sumakay ako ng motor papunta sa bahay na iniiwasan na lahat ng rider. Hoy! Kanina pa ako dito! Ito na yung order mo kanina! Malamig na to pero masarap pa rin to. Saka dahil bayad na to, kailangan ko nang maihatid sa'yo to. At meron pa tayo ba pag-uusapan? Bahala ka ha! Sige, papasok na ako kahit ayaw mo! Kailangan natin mag-uusap! Nasa ka? Lumabas ka! Alam ko na dito ka lang! Mag-uusap tayo ngayon! Kanina pa yung order ko Napakalamig na yan. Ayoko na yan. Eh di wag. Sige na. Kahit wag mo nang bayaran. Ikaw naman? Babayaran ko na, sige na. Pero hindi ko na kukunin yan. Sayang naman yung binyahe mo Walang masasayang na biyahe. Dahil sigurado ako, alam mo kung bakit ako nandito. Ganon? Hindi ba para mag-deliver ng order ko? Huwag mo nga ako paikutin. Hihingi ako sa'yo ng kontrata. At sa puntong to, hindi ako tatanggi. Pero isang beses lang inaalok sa isang tao yung kontrata. At kapag natanggihan na yon, wala nang ibang pagkakataon. Ano ba yung patakaran mo? Sino ba yung may gawa niyan? Ikaw lang? Pero ayaw mo ba nun? Marami kang mabibiktima. Hindi sila biktima. Malas lang sila sa mga kasunduang pinapasok nila. Kaya nga sila pumipirma Dahil malinaw rin ang mga hangarin at pagnanasa ng mga puso nila. At walang ibang mahalaga sa tao kundi ang mga makabundong pagnanasa na yon. Talaga? Pagnanasa? Mga material na bagay? Tingin mo ganun lang yung tao? Siguro ganun talaga. Marami talagang ganun. Pero iibahin mo ako ngayon. Ang gusto ko kasunduan para sa buhay na iba. O sige, mukhang naiiba ka nga. Gusto ko yung tinutumbok mo Halika, pag-usapan natin sa loob ng bahay ko. Bakit kailangan pa sa loob? Pwede naman dito Bakit? Natatakot ka? Kapag papasok ka sa kasunduan, kailangan buo ang loob mo. Kahit natatakot, dapat palinaw yung isip mo. At matatag yung pasya mo hanggang sa dulo ng kasunduan. Ang dami mo sinasabi. Sige na, kung gusto mo sa loob, di sige. Nagpapakatigas lang ako pero sa loob ko ay nangangatog ako. Pagkapasok pa lang sa bakuran, pagkahakbang pa lang lagpas ng gate, para nang pinasok ng hindi magandang hangin ang loob ko. Mas malala ang pakiramdam ko kaysa nung una kong deliver sa taong yon. At nang lumitaw ang babae, parehong mukha ang nakita ko. At ang dating niya, gaya nung una niya kaming alokin ng kontrata, na si Boss Toto lang ang pumirma. Oh, ano problema? Para kang hinihingal Di naman malayo yung nilalakad natin. Hindi nga. Pero ano magagawa ko hinihingal ako. Alam kong malayo pero hindi ko alam kung bakit masyado matagal makarating sa bahay na yan. Ikaw sigurado alam mo kung bakit. Baka naman kasi masyado ka lang tensyonado. O baka naman ayaw lang sa'yo ng kalikasan dito. Pero ito na tayo Halika na, pumasok ka na. Mahirap tumingin sa mga mata niyang parang humihigop sa diwa mo. Para kang maliligaw kapag nagkatitigan kayo. Sinundan ko siya papasok sa bahay na inaakala mong maliit at luma. Sa loob kasi ng bahay, napakaluwang, madilim, pero sapat para magkakitaan kami. Sarado ang lahat ng bintana ng bahay, pero malamig ang tuyot na hangin na umiikot sa loob.
At nang maupo ako sa upuan katapat sa kanya, ewan ko, pero parang gustong maghiwalay ng katawan at kaluluwa ko. Oh, bakit? Nahihilo ka ba? Parang namumutla ka. Gusto mo bang uminom ng tubig? Hindi na. Wala ko ibang pinunta dito kundi Kumusta na yung pinsan mo? si Dindo. Dindo yung pangalan niya. At higit sa lahat, ikaw yung nakakaalam kung anong lagay niya. Anong ginawa mo sa kanya? Ano ka ba? Wala naman akong ginawa sa kanya, no? Pero alam kong may nangyari sa kanya. Huwag kang tumawa! Ikaw yung may gawa nun! Shh! Huwag ka naman sumigaw. Bawal yung sumigaw sa lugar na to. Kita mo naman, di ba? Napakakalmado ng paligid. Tama na! Kilalang kilala mo ko. Ang pinsan ko kami. Dahil pinirwisyo mo kami. Pero ngayon sinasabi ko sa ito. Gusto kong bigyan mo ako ng bagong kontrata. At ito ang nakalagay. Ang pinsan ko, gagaling sa kung ano mang kademonyo yung ginawa mo sa kanya. Walang ibang kontrata kay iaalok sa akin kundi yan! Magaling! Malinaw! Ang tapang mo, hanga talaga ako sa'yo. Kaya kahit na isang beses lang inaalok ng kontrata ang mga tao. Eto, naisulat ko lahat ng sinabi mo. Sige, pipirmahan ko. O ngayon, ikaw naman. Oo, pipirmahan ko yan gamit ang dugo mo! Sandali! Talagang napakatapang mo para gawin... Talagang kakaiba ka! Mabulok ka sa impyerno pinagmulan mo! Sobrang kampante ang babaeng yon at yun ang sinamantala ko. Sa pagkakasandal nito sa upuan ay wala siyang kalaban-laban ng paulit-ulit ko siyang undayan ng patalim sa dibdib. Patalim na babad sa asin, bawang at kalamansi. Nakatitig ako sa mga mata nito at kitang-kita kong tinatakasan siya ng buhay. Nangisay siya bago tuluyang bumagsak sa kinauupuan at gamit ang dugo ng babae, pinirmahan ko ang kontrata. Saka ko ito pinunit. Yun ang payo sa akin ng isang albularyong nakausap ko. Para daw mabasag ang lahat ng kapalit ng swerteng idudulot ng kasunduan. Mismong dugo ng aswang ang dapat lumagda sa kontrata. Saka daw ito sisirain. Chito! Chito, tingnan mo to si Dindo! Parang bumubuti yung lagay niya, oh! Hindi na nangingitim yung balat. Para na lang siyang nilalagdad. Ito, tingnan mo! Mabuti naman, Chang. Salamat sa Diyos. Sana magtuloy-tuloy na yung paggaling ni Dindo. Makalipas nga ang 3 linggo ay tuluyang gumaling si Dindo. Sa lagay niya ay para na lang talaga siyang nagka-COVID. Pero tuloy-tuloy na lang ang pagpapalakas nito. Bahagya na ring lumuwag ang mga restrictions, kaya imbis na tumanggap ng mga order online, nakapagtayo na kami ng simple't maliit na karinderya sa tabi ng bahay namin. Mas maliit ang kita nito, pero mas panatag naman kami. At sa totoo lang, mas pagod pero mas masaya rin. Dahil kahit paano mga kabarangay na namin ang nakakasalamuha namin, kahit pa may social distancing pa rin noon. Ayos din ah. Kahit konti lang yung lamesa natin, pero hindi naman tayo nababakante, Chito. Tsaka swerte din tayo. Piniram ni Manggitutong dati niyang talyer. Buti, bukas yung gilid. Parang alfresco na rin no? Speaking of presko, tignan mo yun si Chang oh. Presko yung chismisa sa labas. Teka, sino yung kausap nun? Parang ngayon ko lang nakita yun Ay naku Luna, butit nagawi ka dito sa barangay namin salamat at nagkakwentuhan tayo ha? Naku, nadamay patuloy ako sa negosyo mo. Oo nga po Aling Lita Ang tagal-tagal ko na nga akong naglalakad. Kayo lang ho yung pumayag sa mga nakausap ko. Wag po kayo mag-alala Aling Lita. Hindi po masasayang yung paglalagak mo ng pera sa negosyo natin. Basta sagot kita Aling Lita ha. Pakipirmahan mo na po Yan, tamang-tama yan Aling Lita. Kasiguruhan yan sa gitna ng napakagulong panahon natin. Yan yung sinisuguro ko sa'yo talaga. Ay, naku naman, nakaka-excite naman yan.
O sige na nga, makapirma na nga nung... Teka nga, wala akong ballpen eh. Nasaan na ba yun? Meron ako dito eh. Aling Gita, itago niyo muna yan ha. Babalikan ko. Tapos pagbalik ko dapat may pirma na ha. Kukunin ko na lang sa'yo. Basta pirmahan niyo na yan. Oo naman, sige. Bakit ba nagmamadaling umalis yun? Chang? Sino yun? Kakilala niyo po? Ay naku, hindi. Ano yun? Dayo yata yun dito sa atin. Pamangkin daw ni Kapitan. Ano kasi nagdinegosyo ng alahas. Buti nga nagkakwentuhan kami. Pasasabit ako sa negosyo niya. Rarakit daw ako ng alahas. Eto nga may pinapipirmahang kontrata. Ayan. Patingin nga po ko, Chang. Luna. Luna Margal. Hindi. Siya yun. Bakit dito? Iba ang ayos ng buhok, pati pananamit at kolorete. Parang iba na rin ang ngiti at mata ng babae mula sa malayo. Pero hindi ako nagkamali. Yun ang babaeng iniiwasan ng mga delivery rider. Muntik nito papirmahin si Chang sa kung anong kontrata. Mabuti na lang at inabutan ko pa. Nangilabot na lang ako nang maisip kong bumalik ang babaeng yon. Bumalik nga ba? O hindi naman talaga ito nawala? Dali-dali akong nagtungo sa alam kong bahay ng babae. Pero ngayon, kasama ko na si Dindo. Ano ginagawa niyo dito? Sino kayo? Bakit? Inaaresto ka namin sa salang pagnanakaw ng puso ko. Alam mong sabihin mo, gagamitin ko para paibigin at para... Aray ko! Ano ba? Sira ulo ka ba? Walang iya ka. Ikaw, paano ka nakabalik dito? Sigurado ko. Binaon ko na paulit-ulit yung kutsilyo sa puso mo. Pinaikot-ikot ko pa nga eh. Kahit kailan hindi sumagi sa isip ko na papatay talaga ako. Pero yung ginawa ko, para maburak ang demonyo ka. Pwes patayin mo ako! Ulitin mo! Siguruhin mo na sa pagkakataong to! Ito! Dali! Sawa-sawa na ako. Ayoko nang pagdusahin yung mga tao. Ayoko nang magpagamit. Hindi ako yun. Ang nanay ko lahat ng yun. Ginagamit lang ako ng nanay ko. Yung mukha ko, yung katawan ko, yung pagkatao ko. Lahat yun kasangkapan ng nanay ko. At ayoko na kaya patayin mo ako. Ito kutsilyo. Ulitin mo na at siguruhin mo na. Chito, parang nakakaawa naman siya. Paano kaya yun? Hindi, naloloko lang yan. Demonyo yan kaya hindi. Bitawan mo ko! Binigyan kita ng pagkakataon! Kaya ngayon, ikaw ang tutuluyan ko! Chito! Bitawan mo yun! Bitawan mo yun! Hindi pwedeng mawala ang anak ko sa akin! Dito! Sige! Saksakin mo ba? Itong sa'yo! Ano? Siguro naman tapos na! Hindi na gumagalaw. Kaso, ganyan din yun nung una kong sinaksak yan. Mas lalo siya nagiging alibaw! Hindi ko kayo paliligtasin! Yung kaawa-awang babaeng nakahandusay kanina, bigla na lang naging halimaw. Sumunggab siya at kinalmot ang binti ko, pero nasipa ni Dindo kaya gumulong. Pagbangon niya ay tumambad ang itsura niya. Pula at kulubot ang balat. Nalilisik ang mata. Nakausli ang pangil at matutulis ang kuko. Bago pa ako makatayo ay lumundag siya sa amin. Si Dindo ang unang nadamba at nasakmal sa dibdib. Sinaksak ko siya, pero ako naman ang ibinalibag sa sulok at nasakmal sa braso. Dindo! Tulong! Lalapakin ako nito! Sige! Ilabas mo ang tapang mo kanina! Mas magandang lamunin ang taong lumalaban! Tayo na, Chito! Tayo! Nang itulak ko palayo ang aswang dahil nahampas ito ni Dindo ng silya. Tatakbo pa lang sana kami, pero pareho kaming napadapa nang makalmot kami sa likuran. Chito! Nadali ako sa binte! Nakabaon yung kuko niya! Hindi rin ako makagalaw. Yung hita ko nabawalan din ako ko.
Kahit ang magsisi, hindi nyo na magagawa! Masyado kayo mga pakialamero! Ano yan? Huwag yan! Hindi! Gabang dito! Gabang! Masusulog tayo, bilis! Buisit ko! Bakit yung pinato mo? Nahagip ng isang gasera ang braso ng aswang, kaya nabitiwan kami nito at agad siyang nagliyab. Nakagapang na kami palabas noon, pero mula sa bintana, lumundag ang aswang na sunog na, pero napakabangis pa rin. Hindi ko kayo patatakasin! Kung mamamatay ako! Hindi! Ano nangyayari? Bakit? Ano yun? Bakit ganyan? Parang sila nagiging tao! Parang bumabalik siya sa pagkatao niya. Ayoko na! Ayoko na! Patayin niyo na lang ako para mawala na! Para makawala na ako sa nanay ko! Ayoko na! Ito na yung kutsilyo! Tapusin mo na ako para awa mo na! Kahabag-habag yung babaeng nasa harap namin. Hindi aswang na naglalaway at nanlilisik ang mata, kundi isang babaeng puno ng galos at sunog, umiiyak, nag-aabot sa amin ng patalim. Patalim na gusto niyang itara ko sa puso niya. Hinawakan ko yung patalim, tumindig ako, pumwesto ako at iniangat ang kutsilyo. Pinuntirya ko ang puso ng babae at sa habag sa babaeng lumuluha sa harap ko, tinapos ko, ginawa ko ang dapat gawin. Ay naku, napakaraming tao! Hoy kayong dalawa, bakit ba kayo nakatunga nga dyan? Aba, hindi na ako maganda o gaga sa pag-aasikaso dito. Saglit naman, Chong. Kanina pa kami kumikilos ah. Lahat naman may order na oh. Chang, tatayo kami kapag dumating na ulit. Nakapwesto na naman lahat eh. Ay sus! Palibhasa kasi may hinihintay kayong dalawa dyan. Kaya nakatunga nga kayong dalawa sa harap eh. Ako pa lolokohin nyo. Alam niyo naman pala, Chong eh. Huwag na kayo maingay. Naiintim na naman kayo sa galit oh. Ayun oh. Mahirap sa'yo eh. Ikaw lang yung naghihintay dyan. Pati ako, napapagalitan tuloy. Wow, punong-puno ah. Ayos ah. May pwesto pa ba ako dyan? Ay, naku Luna. Luna, ang buwan ng buhay ko. Basta ikaw, kahit saan mo gusto may pwesto ka. Gusto mo, dito ko na lang sa kandungan ko eh. Aray ko. Ba't naman sa kandungan mo? Buisit ka, di na umayan. Luna, dito ka na oh. Uy, tumayo ka nga dyan, Dindo. Sige na nga. Hello sa inyong dalawa. Hoy, kayong dalawa? Pumunta nga kayo dito. Tigilan nyo nga yan si Luna. Ano ba yan? Susubuan nyo? Layuan nyo nga yan. Aling Lita, good morning po. 2 order po ng munggo tsaka yung kontrata, yung sa racket natin. Kunin ko na po ah. Luna, ako ba? Kailan natin gagawin yung marriage contract natin? Death contract ka mo, gusto mo? Puro ka ganyan eh. Kunin mo na yung order niya. Si Luna nakawala rin sa kapangyarihan ng ina niyang mangkukulam at aswang. Pero hindi naging madali ang pinagdaanan niya. Kinailangan niyang magpagamot sa isang albularyo at labis na nanghina ang katawan niya. Makalipas naman ng 1 taon ay nakabawi rin siya. Unti-unting nakabalik sa normal na buhay. At lumipas nga ang kasagsagan ng pandemya. Bihira na kaming magkita ni Luna pero paminsan-minsan napapadaan pa rin siya. Pero napapansin ko lang mga kayanggaw. Unti-unting nahuhulog ako sa kanya at hinahanap ko ang presensya niya. Sa palagay niyo, ligawan ko kaya si Luna? Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Miss Clar. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Grabe. Ang ganda nung nung story ni Sergito. Grabe. Pero tinatanong niya kung ano daw. Kaya nga, liligawan niya ba si Luna? Kung ako. Ligawan mo na yan. Ang tagal na, pero matagal na rin. No? Hindi pa Matagal na siya- rin yun. Matagal na rin. Siguro- 2020, 2026 na ngayon. siguro na, Ligawan mo na yan, kayanggaw na Chito. Kayo, ano masasabi niyo sa story natin ngayon? And kaya huwag niyo rin pala kalimutan mag-comment sa story natin ngayon And sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. At saka,
please, pagkatapos nito, nood kayo ng yung kay Miss Love. Kung sa mga hindi pa nakakapanood. And soon, mag-upload na kami sa Bangungot Diaries. Ayan. Kaya hanggaw, Yung ano pala natin, Facebook page. Follow oo. nyo din. Miss Clar Horror Stories. Lalabas dito. ayan. So, kaya hanggaw, maraming salamat. Next time ulit. Bye-bye. Mali. Tama. Mali. Tama. Tama. Ang halos 3,000. Lalo na't kabilang siya sa mga FB. Pero totoo naman kasing napatitig ako ng matagal sa kanya. Sa kanya. Matatagang pa siya mo at maninindigan ng kusunduan.